Hindi pa niya naisip ang isang hinaharap na tulad nito dati. Iniisip ang isang bagay na tulad niya na babalik sa paaralan sa edad na ito. Pagkatapos ay nagpakita ng isang malakas na pag-atake mula sa langit na pagkatapos ay pinamamahalaang sirain ang gusali sa ibaba ng ito ay lumapag. Ang pag-atake ay nagmula sa isang lalaki na may espada sa kanyang kamay. Ang figura ng lalaki ay makikita sa mga mata ng halimaw na nakaharap niya ngayon. Nang makita ang figura ng lalaking papalapit na ngayon sa kanya, ang halimaw pagkatapos ay umungol ng malakas, hindi natatakot. Pagkatapos ay pinutol ng lalaki ang katawan ng halimaw sa ilang bahagi gamit ang kanyang espada. Napakalakas ng laslas ng lalaki, na pinutol ang mga bahagi ng katawan ng halimaw. Matapos ang halimaw, lumingon ng lalaki, may ilang mga figura na lumapit sa kanya. Nang makita yon, isang ngiti ang nakaplaster sa kanyang mukha, kaibigan sila ng mga kaibigan ng lalaki, hindi rin inaasahan ng lalaki na magiging kaibigan sila. Sa oras na yon, bumuhos ang malakas na ulan na nagbabad sa isang napakagandang kastilyo. At sa kastilyo ay nakita ang apoy na nagniningas sa buong silid. May 4 na figura na pinaghihiwalay ng apoy sa dalawang gilid, na may isang gilid, isang lalaking may itim na buhok ang nakitang nagpoprotekta sa dalawang babae sa likuran niya. Habang ang kabilang panig ay nakita ang isang lalaki na may hawak na kutsilyo. Pagkatapos ay tinanong ng lalaking may itim na buhok ang lalaki sa kanyang harapan, kung bakit gusto niyang pigilan sila ng labis. Sinabi na ito ng lalaki, hindi sila dapat sumulong ng higit pa rito. Alam niyang ang tao sa harap niya ang bida ng kwentong ito, si Taylor McClure. Ngunit hindi pinansin ni Taylor McClure ang mga salita ng lalaki na may pahiwatig na banta dito. Pagkatapos ay nilapitan niya, pagkatapos ay inatake siya habang sinisigawan ang pangalan ng lalaki, na si Ed Roth Taylor. Si Ed ay mukhang napakakalma, kahit na ang pag-atake ni McClure ay papalapit sa kanya. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang spell na tinatawag na ignition. Na pagkatapos ay nagbunga ng nagbabagang apoy na sumunog sa paligid, ngunit ang pag-atake ni Ed ay napigilan ni McClure, pagkatapos ay yumuko si Ed. At nakitang nakatutok kay McClure na umatake sa kanya. Si Ed mismo ay isang third-rate na kontrabida na karakter sa kwentong ito, sa orihinal na kwento. Siya ay nakatadhana na maging isang walang silbi na walang sinuman na hindi man lang madalas na lumitaw sa kwento. Gayunpaman, ang isang third-rate na karakter ay tila may sariling paraan, binago ni Ed ang direksyon ng kanyang layunin. At sa halip na puntiryahin si McClure, tinutukan niya ang isa sa 2 batang babae na kanyang pinoprotektahan, nagulat sila nang makita yun. Pagkatapos ay nagpaputok si Ed na nagawang tamaan ang dalaga. Ngunit ang sariling katawan ni Ed ay matagumpay na nasaksak ni McClure gamit ang kanyang espada, ngunit sa halip na makaramdam ng sakit, ngumiti siya ng bahagya, hindi niya kailangan ng pangunawa mula sa iba, hindi niya ito gagawin sa paraan ng isang bida ng kwento, nagalit noon si McClure sa ngiti ni Ed na tila kinukutsa siya, gagawin ito ni Ed sa paraan ng isang third-rate na kontrabida sa kwentong ito, para maabot niya ang dulo ng kwentong ito, kailangan niyang mabuhay. Nagsisimula ang kwento sa isang maliwanag na dilaw na chandelier na nakasabit sa kisame, na nagbibigay liwanag sa silid at nagpapakinang sa liwanag ng maraming nasusunog na kandila nito. Ito ang dorm room ng ruffian na anak mula sa isang mataas na ranggo na marangal na pamilya, na naghari sa Magic Academy na parang isang hari. Ang anak ng ruffian ang bida sa kwentong ito, nakaupo siya sa kanyang malaking marangyang dorm room at nakitang nagbabasa ng sulat na hawak niya. Ang sulat ay naglalaman ng mga kasalanang nagawa niya hanggang ngayon, tulad ng paggamit ng maruruming salita sa harap ng prinsesa, pakikialam sa entrance examination ng Holy Sylvania Academy, at iba pa. Habang binabasa ang sulat, iniisip ng binata kung tinanggal nila ang kanyang pangalan mula sa rehistro ng pamilya. Pakiramdam niya ay tinutuya siya ng tadhana, ang binata ay si Ed Roth Taylor, at natapos na ang kanyang buhay. At hindi nagtagal ay pinalaya siya sa bahay na kanyang tinitirhan, at sinabi ng nagtapo ng kanyang kagamitan na ito ang lahat ng kanyang mga gamit. Idinagdag niya na salamat sa kanyang pagsusumikap sa lahat ng oras na ito. Pinag-uusapan siya ng ibang estudyante nang makita siya. Itinuro siya ng ilang estudyante sa pagkabigla, na nagtatanong kung hindi ba yun si Ed Roth Taylor.
Ngunit may mga taong natatakot pa rin sa kanya dahil sa kanyang masamang reputasyon. Si Ed ay naging tsismis ng akademya at ang isa sa estudyante ay nagtataka tungkol sa punto ng paglalakad sa mga kabibi sa paligid niya ngayon. Idinagdag na, pagkatapos ng lahat, hindi man lang nakilala si Ed ng kanyang sariling pamilya, pinaalis pa siya sa kanyang dormitoryo, pagkatapos ay nagtanong ang isa kung hindi na nila siya makikita sa susunod na semestre, at idinagdag na, hindi siya dapat nanloko sa entrance exam sa unang pagkakataon. At tinawag nila siyang isang maruming maharlika, alam nilang mangyayari ito sa kanyang. Ang lahat ng mga insultong ito ay umaalingaw sa mga bulwagan at hardin kay Ed, na naiwan sa isang bench na may mga malite sa kanyang tabi habang ang isang madilim na nakakadepress na aura ay nakapalibot sa kanya. Pakiramdam niya ay hindi ito patas, dahil ang mayabang na si Ed Roth Taylor na pinag-uusapan ng mga tao, ay hindi siya. Lumalabas na ang katotohanan kung saan umiiral ang mahiwagang paaralan ay talagang isang laro, at ang aming umiiyak na kalaban ay pumasok sa laro habang naglalaro sa kanyang computer sa bahay. Ang laro ay itinakda sa mahiwagang paaralan na tinatawag na Sylvania Academy at nanalo ng parangal ng pinakamahusay na laro ng taon, ang larong pinamagatang The Failed Swordsman of Sylvania ang paborito niyang laro. Ang ating bida na lalaki ay hindi masyadong nagulat sa pagpasok sa isang laro dahil pamilyar siya sa genre na ito sa mga comics na kanyang binabasa. Karaniwan, kapag ang isang tao ay pumasok sa isang laro, sila ay nagtatapos sa pagkakaroon ng mga kakayahan ng alinman sa pangunahing bayani o pangunahing kontrabida. Maaaring ito ay isang taong astig tulad ng unang anak ng isang napakayamang pamilya, isang henyong ruffian, isang batang clan master, o isang SSS rank hunter character na badass at palaging lumalabag sa mga panuntunan. Sa kasamaang palad para sa ating bayani, nakuha niya ang maikling kwento at napunta sa katawan ng isang third-rate na kontrabida na masisipa palabas ng mga dorm sa simula ng laro. Ni hindi siya kaugnay na karakter, ang kanyang pangalan ay hindi rin astig, dahil kung ano ang putang uri ng pangalan ay Ed Roth Taylor. Ang mga developer ay karaniwang dinisenyo sa kanya upang mab-igo, siya ay nagtataglay ng pinakamasamang mga karakter sa pinakamasamang panahon, at talagang isang kasawian ang mapunta sa katawan ng ibang tao pagkatapos lamang nilang matransport ng hindi na maayos. Ang ating bayani ay sumisigaw sa langit bilang protesta tungkol sa kung gaano ka-unfair ang kanyang sitwasyon, palagi siyang namumuhay ng matipid at simpleng buhay na walang kasakiman. Gayunpaman, naririnig siya ng ibang mga estudyante na sumisigaw at iniisip na ang mayabang na si Ed ay nagyayabang lamang muli at nagsasabi ng mga bagay na hindi patas kapag pinunan niya ang kanyang buhay ng walang anuman kundi mga masasamang gawa. Tinatawag din siya ng mga ito sa pagsasabing matipid siya kapag alam nilang isa siyang walang hiyang scumbag. Iyon ay huminto sa ating bida na maikli, at siya ay naiwang nakanganga sa kahihiyan at pagkabigla, nawasak ang espiritu. Tahimik siyang nakaupo habang ang mga mag-aaral ay nagsisiyalis sa galit. Ang ating bida ay bumantong hininga at sumulyap sa kanyang tagiliran, at nagulat na makita ang isang window ng katayuan na bumukas sa kanyang harapan. Sinasabi nito sa kanya na si Ed Roth Taylor ay 17, sa taong 2, at isang lalaki ng sangkatauhan na walang mga nagawa. Inihayag din ng window ng status na walang silbi si Ed na may 3 puntos na stamina at 4 na puntos sa talino, siya. Gayunpaman, ay may 7 puntos para sa talento, 7 puntos para sa willpower, at 6 na puntos para sa swerte, kaya hindi siya ganap na walang pag-asa. Gayunpaman, ang ating bida ay labis pa rin na nabigo sa pamamagitan ng kalunos-lunos na mga istatistika ni Ed, sa kabila ng pag-aaral sa Faculty ng Magic. Ang kanyang talino ay halos wala, at ang kanyang tibay ay napakababa para sa isang maharlika. Naisip niya na ito ang dahilan kung bakit si Ed ay hindi umabot sa anumang bagay na higit sa isang third-rate na kontrabida, dahil kahit na sa kanyang mga alaala ng paglalaro ng laro, si Ed ay umiiral bilang isang blur. Grabe, hindi na niya maalala ang nangyari sa kanya mamaya sa laro. Biglang, ang aming tao ay sinaktan ng paliwanag at naalala kung ano mismo ang nangyari sa kawawang walang silbi na si Ed Roth Taylor. Sa isang sulok ng mga kredito sa pagtatapos ng laro, naalala niya ang isang mukhang may edad na lalaki na may manipis na bigete, nakasuot ng suit at nakayuko sa sulok ng kalye na walang sapatos. Ang lalaki ay si Ed Roth Taylor,
at ang kanyang pagtatapos ay namam-alamos sa mga lansangan na parang isang palaboy. Sa lohikal na pag-iisip, ang ating bayani ay naghihinuha na ang pagtatapos ni Ed ay hindi tunay na nakakagulat. Siya ay isang bastos na maharlika na walang alam tungkol sa mundo, at biglang itinapon sa mga lansangan. Ang namam-alamos na masamang pagtatapos sa tabi. Maswerte si Ed na kahit papaano ay nanatili siyang buhay. Gayunpaman, ang balita ay nanatiling nakapanlulumo para sa mahirap na tao na ngayon ay natigil sa pamumuhay ng miserableng buhay ni Ed. Takot na takot siya sa kinabukasan kaya pumuting-kumot siya, at muling bumantong hininga sa pagkabigo. Hindi niya alam kung bakit siya, sa lahat ng tao, ay ang kininang katawan ni Ed, at walang ideya kung paano malalaman ang dahilan sa likod ng paghahalo na ito. Gayunpaman, dinampot niya ang kanyang malita, determinadong huwag hayaang maging katapusan niya ang pagmamalimos. Siya ay nakatayo na may determinasyon na nag-aalab sa kanyang mapupungay na mga mata habang nakatitig sa unahan. Ipinapahayag niya na magtatagumpay siya kahit na ano, dahil sabi nila, kapag naabot mo na ang pinakamababa, ang tanging lugar na pupuntahan ay ang taas. Sa kabila ng pagiging isang paaralan, ang Sylvania Academy ay mas katulad ng isang lungsod kung saan ang buong Arkan Mountains ang lugar nito. Ang lambak ay malawak na may berdeng damo na tumutubo sa paligid ng puting kumikinang na tore ng paaralan. Ang ating bida ay naglalakbay sa hindi maunlad na kagubatan, sa hilagang silangan ng akademya upang takasan ang mga mata ng mga estudyante. At dito na napadpad matapos maglakad ng kalahating araw. Sapat na yun para ipaliwanag ang sitwasyong kinalalagyan niya. Noong pinatalsik si Ed, iyon ang matinding simula ng senaryo. Buti na lang, kahit na pinaalis siya ng kanyang pamilya, hindi pa siya na-expel sa kanyang paaralan. Ito ay napakamahalaga, dahil sa laro ay sinabi na ang Sylvania Academy ay isang nangungunang akademya. Kung ang isa ay makakapagtapos dito, masisiguro ang magandang kinabukasan, at hanggat ang setting ng laro ay nasa akademya, maaari niyang gamitin ang intel ng 5 beses na nakatuong manlalaro ng laro ng lubos. Ang ibig sabihin kung tahimik lang siyang gagraduate, maaari siyang mamuhay ng comfortable at mas mahusay kaysa sa kanyang nakaraang buhay, kaya, malinaw na ang goal niya ngayon, ay ang makapag-graduate. Pero ang problema ngayon ay ang napakalaking tuition fee. Nabayaran na ang bayad sa semester na ito, kaya, kailangan na lang niyang isipin ang bayad para sa susunod na semestre. Huminto sandali si Ed, dahil alam niya kung gaano kahirap kumuha ng pera sa kanyang sitwasyon ngayon. At iniisip, kung sa kanyang kaawa-awang mga istatistika. Nagtataka siya na kung makakakuha siya ng scholarship. Naisip niya na kaya lang niyang ipagdasal na hindi siya bumagsak. Pagkatapos ay napagdesisyonan niyang isipin ang kanyang tuition fee mamaya. Una, kailangan niyang lutasin ang mahalagang problema. Ito ay pananamit, pagkain, at tirahan. Binuksan niya ang kanyang marangyang malita para silipin kung ano ang dapat niyang gawin sa susunod na linggo para maiwasang maging palaboy. Nakikita niya sa kanyang malita ang isang koleksyon ng mga pasikat na damit na walang dagdag na istatistika o kapangyarihan, mga ceremonial dagger na kasing walang silbi, at kahit na ang mas walang silbi na ornamental cup. Ito ay masyadong hindi kanais-nais, pero at least may damit siya. Kaya kailangan lang niyang maghanap ng pagkain at tirahan, ngunit ang problema ay wala siyang masisilungan o pagkain sa ngayon. Mahirap makahanap ng trabaho dahil sa kanyang masamang reputasyon, napaupo siya sa sahig para pag-isipan ang issue. Dahil hindi na siya makakabalik sa dorm kung saan siya pinalayas, nagpasya siyang manatili sa kakahuyan pansamantala. Nagpapasalamat siya na kahit papaano ay may malapit pa ring ilog. Mayroon pa ring 10 araw bago magsimula ang paaralan. Pagkatapos ay nagpasya si Ed na sanayin ang sarili upang umangkop sa pagpasok sa paaralan. Sa isang kagubatan malapit sa akademya ng Sylvania, mayroong isang tao. Napaulit-ulit na umaawit ng windblade na lumilikha ng bugso ng hangin sa paligid. Siyempre si Ed ang taong yon, bagamat nakakaawa ang kanyang mga istatistika. Ngunit nagpapasalamat pa rin siya sa hindi bababa sa kakayahang gumamit ng mga spells. Kahit na ito ay nakakapagod, siya mismo ay nagulat din. Dahil siya ay pagod na parang siya ay mamamatay lamang mula sa pagputol ng 15 puno ng kahoy, ito rin ay naging mas gutom sa kanya. Pakiramdam niya ay hindi ito masyadong kapaki-pakinabang, kinasusuklaman niya ang kanyang pamilya dahil hindi man lang siya binigyan ng pagkain bago nila siya pinalayas.
Naisip niya kung ang kagutuman na ito ay lumitaw dahil sa paggamit ng mahika, talagang nakaramdam ng gutom si Ed sa oras na ito na ang pawis ay nagsimulang tumulo sa kanyang noo. Bigla niyang naalala ang mga salita ng kanyang lolo noong bata pa siya. Nang magutom ang kanyang lolo noong bata pa ang kanyang lolo, sinabi niyang kumain siya ng balat ng puno sa mga bundok sa likod. Habang nagtitiis ng gutom, si Ed ay patuloy na tumitig sa puno ng kahoy sa gilid niya. Pagkatapos ay nagpasya siyang pakuluan ang puno ng kahoy gamit ang ignition spell, hindi siya mapili ngayon, hindi na siya mapili kinailangan niyang kumain ng kahit ano habang ito ay nakakain, pagkatapos na tingnang mabuti ito. Naramdaman ni Ed na ito ay parang dibdib ng manok, pagkatapos ay nagpasya siyang kainin ito, at habang umunguya siya, naramdaman niyang hindi niya kayang panindigan ang kakilakilabot na lasa at dumura ito. Dumating ang ikatlong araw sa kagubatan, at si Ed ay nagsisimulang magmukhang isang patay gutom na bangkay. Ipinapadala niya ang kanyang galit sa kanyang lolo para sa kanyang walang kwentang payo. Matapos magutom ng isang araw at samuka sa loob ng 2 araw, napagpasyahan niya na titigil na siya sa pagsusumikap na kumain ng kahoy at sa halip ay gamitin ito sa paggawa ng bahay. Kailangan niya ng kanlungan upang makayanan ang malupit na kondisyon ng panahon. Kaya, nagiging busy siya. Unang-una, itinataas niya ang frame para suportahan ang kahoy ng bahay. 2 lang ang kamay niya kaya nagpupumilit siyang iset up ang 4 na suporta. Ito ay hindi isang madaling trabaho, at siya ay mabilis na bumagsak sa kanyang unang kalunos-lunos na pagtatangka. Gayunpaman, magtagumpay man ito o mamamatay sa pagsubok kaya pinilit niyang tumayo muli. Namumula ang kanyang mukha habang mabilis niyang itinali ang frame sa lugar. Nagpahinga siya ng ilang sandali pagkatapos ng tagumpay na iyon ngunit malayo pa ang kanyang lalakbayin. Dahil hindi siya makatulog sa hubad na lupa, inihagis niya ang kanyang mag-agarang damit sa sahig at ginagamit ang mga ito bilang isang uri ng banig. Sayang ang magagandang mag-agarang damit pero wala naman siyang pagpipilian. Makalipas ang ilang sandali, gabi na pero may makikita pa tayong mga tunog. Dumating ang susunod na araw, at matagumpay siyang nakagawa ng kulandong na gawa sa kahoy na labis niyang ipinagmamalaki. Ngunit nagulat siya nang lumitaw ang isang system window. Ipinaalam sa kanya ng window ng status na ang kanyang paglikha ay kumpleto na. At ang kanyang crafting proficiency ay nadagdagan. Ipinaalam sa kanya na may bagong natapos na proyekto na tinatawag na Basic Wood Shelter. Ito ay isang kanlungan kung saan maaari kang magpahinga saglit. Ito ay magaspang at malabo, kung walang patuloy na maintenance ito ay walang buhay. Ngunit kung patuloy ang maintenance ito ay mabubuhay ng kapaki-pakinabang sa anumang oras. Ipinapakita sa kanya ang mga detalye sa kasanayan sa buhay, ang kanyang rango ay novice craftsman, wala siyang specialty, kagalingan ay nasa level 4, disenyo ay nasa level 1, at ang kakayahan sa pagtitipon ay nasa level 1. Nagulat siya na lumabas din ngayon ang crafting system. Namuhay si Ed bilang isang maharlika, kaya malamang hindi niya alam na mas talented siya sa kanyang mga kamay kaysa sa magic, umabot pa sa level 4 ang kanyang kagalingan. At sa ngayon, kailangan niya ang kamay na yun, pagkatapos ay tumayo siya na gutom, makalipas ang ilang sandali, ipinaalam sa kanya ng window ng status na ang kanyang paglikha ay kumpleto na, at ang kanyang crafting proficiency ay nadagdagan. Ipinaalam sa kanya na may bagong natapos na proyekto na tinatawag na Simple Harpoon. Ito ay isang ceremonial na punyal na nakatali sa isang mahusay na matalas na puno ng kahoy. Maaari itong gamitin para sa pangingisda o pangangaso, ngunit ito ay kulang sa talas. Pagkatapos gawin ang sandata, nagpasya si Ed na maghanap ng mas disenteng pagkain. 2 araw na siyang walang laman ang tiyan, pati na rin ang paggawa ng labis na trabaho. Hindi siya dapat makagalaw ngayon, ngunit marahil ito ay ang pakiramdam ng depression na nagtulak sa kanya. Gusto niyang kumain ng karne, kaya sinubukan niyang mangisda sa ilog, matagumpay niyang nahuli ang 2 at inihaw niya ang mga ito sa apoy gamit ang ignition spell. 1 linggo bago magsimula ang pasukan at sa wakas ay makakatikim na siya ng disenteng pagkain, kaya hindi nakakapagtaka na tuluyang kumikinang sa tuwa ang kanyang mga mata. Kailangan lang niyang manindigan kung ano siya ngayon, kung kaya niyang magtagal hanggang doon, makakapagtapos siya sa paaralan ng walang gaanong problema. Gayunpaman, abala siya sa pagkain kaya nakalimutan niya ang isang bagay na mahalaga at muntik siyang mabulunan ng isda nang may humarap sa kanya.
Isang magandang babae na may mahabang blonde na buhok at may kintab na gintong mga mata. Mukhang sa kanyang paghahanap para sa kaligtasan, ang ating bida ay ganap na nakalimutan ang tungkol sa mga pangunahing karakter ng kwento. Ngunit sa lahat ng mga tao, hindi niya inaasahan na makakatagpo ang partikular na individual na ito. Ipinapakita sa ating ang isang larawan kung saan nakaluhod si Ed Roth Taylor, na may 2 gwardya sa mga gilid niya. Pagkatapos ay tinatanong siya kung bakit wala siyang kahit kititing na senyales ng pagsisisi. Nakiusap ang babae kay Ed Roth Taylor na mangyaring mawala siya sa akademya ng Sylvania. Siya ang disciplinarian at mahigpit na prinsesa na si Phonia, at siya ang nagpatalsik kay Ed Roth Taylor sa mga dorm. Ang isyo ay si Ed Roth Taylor ay isang kontrabida na lumilitaw sa sandaling simula ng isang manlalaro ang laro. Gamit ang kanyang katayuan bilang isang maharlika, tinamaan niya ang kaibigan ng pangunahing karakter hanggang sa tuluyang mabugbog at maparusahan para dito. Gayunpaman, hindi nasisiyahan ang mapaghiganting puso ni Ed, at ginamit niya ang kanyang marangal na impluwensya para malisyosong ayusin ang entrance exam ng pangunahing karakter para sa Sylvania Academy. Sa kasamaang palad, agad siyang nahuli ng isang batang babae na dumating para kumuha ng entrance exam habang itinatago ang kanyang pagkakakilanlan. Ang babaeng iyon ay si Phinia Elias Cole, at siya ang ikatlong prinsesa ng kanilang imperyo. Sa kanyang kakayahan sa insight, makikita niya ang mga kasinungalingan at pagsasabuatan ng target. Ang kalunos-lunos na si Ed Roth Taylor ay nahuli sa isang malungkot na estado. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at gumagawa ng mga dahilan, ngunit ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan ay inilantad ni Phinia at siya ay pinalaya sa mga dorm. Lahat ng tao sa akademya siyempre ay kinasusuklaman si Ed Roth Taylor, ngunit napahamak siya nang makilala niya ang isang tao na hindi niya dapat nakilala. Ngayon, ang ating bida ay malas na nakilala siya muli habang suot ang katawan ni Ed Roth Taylor. Galit na galit siya nang makita siya. Nakakross ang mga braso nito dahil agad niyang hinuhusgahan na wala siyang silbi. Pagkatapos ay tinanong niya si Ed Roth Taylor kung anong ginagawa niya dito. Galit na galit ito nang malaman na hindi siya agad na pinatalsik. Ipinaliwanag ni Ed na siya ay isang estudyante pa rin kahit na siya ay pinalayas mula sa mga dorm. Nang marinig ang paliwanag ni Ed, biglang nandilim ang mga mata nito na sinasabi na iiklihin niya ang mga salita niya. Pagkatapos ay sinabihan niya si Ed na lumabas na lang ng akademya. Hindi niya kayang makita ang isang taong walang hiya gaya niya na tumatambay sa academy. Kakausapin niya ang departamento ng akademiko at personal na hihilingin ang pagpapatalsik sa kanya. Para sa krimen ng paggawa ng kasuklam-suklam na gawain bilang estudyante ng akademyang ito. Para sa krimen ng panloloko sa ibang estudyante sa pamamagitan ng pagharang sa kanyang daan patungo sa mas magandang kinabukasan. Nang marinig yon, hindi man lang pinansin ni Ed ang kanyang mga sinabi, sa halip ay nakaramdam siya ng inis na nasusunog ang kanyang isda sa sobrang tagal na pakikinig sa kanyang usapan, kahit na sinabi ni Phinia na magsasalita siya ng maikli. Bukod pa sa problema ang pagkaing nasunog, sa anumang kaso ito ay isang krisis sa buhay. Dahil ang taong ito, si Prinsesa Phinia, ay talagang may kapangyarihan na paalisan siya sa akademya. Kung ganoon ang kaso, magseseryoso na siya, na may pananakot na ekspresyon, saka nagtanong si Ed, malapit nang lumubog ang araw, hindi ba ang mga maharlika ay laging binabantayan ng heavily armed soldiers? Na may nakakatakot na tingin, ipinagpatuloy niya, maaari bang pumunta ang isang marangal na prinsesa sa isang malayong kagubatan na tulad nito ng mag-isa? Ngunit si Phinia ay hindi natakot doon, at sinabing pagsisisihan niya ito kung pagbabantaan siya nito dahil akala niya ay hindi siya nababantayan. Ngunit hindi sinasadya ni Ed na takutin siya, saka siya lumuhad at sinabing gusto niya itong pasalamatan. Natural na nag-alinlangan si Phinia sa biglaang pagbabago ng ugali ni Ed. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang insight upang patunayan ang katotohanan ng kanyang mga salita. Ngunit siya ay nagulat, dahil ang kakayahan ng pananaw ay nakasaad na walang kasinungalingan sa mga salita ni Ed. Alam ni Ed ang dahilan kung bakit mukhang nagulat si Phinia. Ang pamilya Roth Taylor na pinanggalingan ni Ed ay napakatanyag at may malaking impluwensya. Ngunit ginamit ng pamilya Roth Taylor ang pribilehiyong iyon upang pagsamantalahan ang populasyon at magpatakbo ng mga eksperimento ng tao para sa pagsasaliksik sa buhay na walang hanggan. Para sa pangunahing karakter,
Ito ay isang pamilya ng basura na nakatakdang sirain. Ang mga tao sa pamilyang yun ay makukulong o papatayin. Gayunpaman, hindi na siya kinikilala bilang bahagi ng pamilyang yun. Ipinaalam sa kanya ng window ng status na ang bagong paglikha na tinatawag na burnt fish ay hindi maaaring kainin. Kahit malamig at gutom na siya ngayon, ngunit mas mabuti pa ito kaysa mamatay. Sa katagalan, ito ay talagang mabuti para sa kanya. Kaya kailangan niyang hikayatin si Finya na ganito nang hindi nagsisinungaling, o kung hindi, siya ay mapapatalsik sa akademya. Kapag nangyari yun, ito ang magiging game over para sa kanya. Pagtingin sa timeline, nang sa paligid ni Ed Roth Taylor ay pinatalsik, ang oras na ito ay dapat na mga 1 linggo bago magsimula ang paaralan. Nagtaka siya kung ano ang dahilan kung bakit narito si Finya. Pagkatapos makipagpunyagi sa kanyang mga iniisip, sinabi ni Ed kay Finya, sa pamamagitan ng pagpunta dito ng walang kasama at pagsusuot ng mga simpleng damit, ito ay nangangahulugan lamang na dapat niyang kumpletuhin ang pagsusulit sa paglalagay ng klase. Ang pagsubok sa paglalagay ng klase ni Professor Glass, ito ay isang pagsubok upang mahanap ang magic bead na nakatago sa kagubatan. Ang pagsusulit ni Professor Glass ay kilala na medyo malupit, syempre. Kung ito ay si Prinsesa Finya, layunin niya ang pinakamahusay na klase, na Class A. Naisip lang ni Finya na sinusubukan siyang purihin ni Ed at sinabing hindi siya nagbago, naramdaman niyang dapat niyang hilingin sa akademya na paalisan siya kaagad. Ngunit nagulat siya nang marinig niyang sinabi ni Ed, na kung wala ang tulong nito, hindi niya magagawang makapasok sa Klase A. Kung kasinungalingan ang kanyang mga salita, pinayagan siya ni Ed na paalisan siya sa akademya. Nagpatuloy si Ed, kung pupunta siya sa lawa sa timog silangan ng kagubatan na ito. Mayroong isang maliit na madamong isla, mayroong isang higanteng puno sa gitna ng isla, ang puno ay tinawag na puno ng tagapag-alaga ni Marilda. Doon, makikita niya ang present na naiwan niya. Mukhang hindi makapaniwala si Finya dahil nakita niya ang hinahanap niya sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pahiwatig nito. Talagang binago nito ang impresyon ni Ed sa kanyang isipan. Si Ed Roth Taylor na mula 3 araw na ang nakalipas ay malinaw na sinungaling at manloloko, malinaw pa rin niyang naaalala ang kanyang malungkot na sitwasyon noong panahong yun. Gayunpaman, ang Ed mula kanina ay ganap na naiiba sa Ed mula noon, natahimik lang si Finya habang iniisip ito, hanggang sa wakas ay dumating na sa oras na opisyal nang natapos ang class placement test. Sinabi ni Professor Glass sa mga estudyante na ilabas ang mga bid na nakuha nila. Pagkatapos ay inilabas ng ilang estudyante ang mga kakaibang bagay na nakuha nila. Natahimik sandali si Professor Glass nang makita yun. Pagkatapos ay agad niyang pinapasok ang mga ito sa Class F. Ang intensyon ng pagsubok ng examiner ay nararapat na tandaan. Ang pagsusulit na ito ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng anumang magic bead. Sabi ni Professor Glass, ang mga papasok sa Class A ay ang mga nakahanap lang ng beads na kulang sa magic power, 3 tao lang ang nakakita ng ganitong uri ng bead. Sila Zix, Lortel, at sa wakas ay may nakakita ng bead na nakatago sa puno ng tagapag-alaga ng Marilda na ang taas ng kapangyarihan ng mahika ay hindi pangkaraniwan, saka itinuro ni Professor Glass ang estudyante. Siyempre siya ay si Finya, siya na ngayon ang magiging nangungunang estudyante sa klase. Pabalik kay Ed, nananagoy pa rin si Ed sa kanyang sinunog na isda, at sinabi niya na wala na siyang lakas na gumamit pa ng sibat, gumagawa na siya ngayon ng simpleng pamingwit gamit ang pansamantalang mga materyales. Pagkatapos ay naisip niya ang tungkol sa ikatlong prinsesa ng kaharian, si Finya Elias Clowell. Mula noong siya ay bata, si Prinsesa Finya ay sanay sa pambabala at pagiging sopistika. Na siyang dahilan kung bakit niya pinatalas ang kanyang insight. Na humantong sa paglikha ng kanyang likas na kakayahan. Walang makakatakas sa kanyang insight, sa makatuwid, walang pagpipilian kundi ibigay sa kanya ang totoong impormasyon. Ngunit humantong din yun sa mas masalimuot na mga problema. Ang dahilan kung bakit ang mapagmataas na prinsesa na si Fonia ay tatawaging prinsesa ng pag-ibig, ay dahil pagkatapos na humarap sa kabiguan sa class placement test, papasok siya sa Class F, pagkatapos ay magsisimula itong magbago. Gayunpaman, kung si Finya, na may malaking impluensya sa orihinal na senaryo, na makita ang golden bead at pumasok sa Class A.
Pagkatapos ay ang pangunahing senaryo ng kwento ay babagsak. Kahit na hindi siya mapatalsik, lahat ng impormasyon na mayroon siya ay walang silbi. Tapos na siya, ngunit gayon pa man, mayroon pa ring pinakamataas na ranggo sa klase. Siya si Lucy Merrill, nadama ni Ed na ang hinaharap ay maaaring manatiling hindi nagbabago. Palaging makikita ng insight ang katotohanan, napansin din ni Finya ang isang irregularidad, hindi nagsisinungaling si Ed. Ngunit ito ay hindi isang regalo, actually ang dahilan kung bakit itinago ni Princess Finya ang kanyang identity. Ay dahil nahihiya siya sa espesyal na pagtrato na makukuha niya kapag nabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Gusto niyang patunayan ang sarili niya, sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang butil. Alam niya kaagad na ito ang magbibigay sa kanya ng pinakamahusay na mga resulta sa pagsusulit, ngunit hindi makuha ni Finya ang butil, dahil ang paghahanap nito ay isang bagay na hindi niya nagawa sa kanyang sarili. Ang titulo ng prinsesa ng pag-ibig na makukuha niya sa hinaharap ay hindi isang kasanayan o estadistika, kundi isang titulong makukuha niya sa pagtahak sa landas ng hustisya. Inihagis ni Ed ang pain sa prinsesa. Kung ito ay katotohanan o kasinungalingan ay tila hindi gaanong mahalaga. Laging nakikilala ng prinsesa ang dalawa, bagamat kung talagang naniniwala si Ed Roth Taylor na babagsak ang prinsesa sa pagsubok. Sigurado siyang magtatagumpay siya at ipapakita ito sa mukha ni Ed. Gayunpaman, hindi nagsinungaling si Ed Roth Taylor. Dahil hindi talaga siya makapasok sa Class A, wala nang magawa ang prinsesa sa ngayon. May halong inis na sabi ni Finya na babantayan niya si Ed. Habang si Ed mismo ay abala ngayon sa pangingisda, tuwang-tuwa siya nang sa wakas ay nakahuli siya ng isda. Lumipas ang oras hanggang sa tuluyan nang dumating ang araw ng pagsisimula ng Sylvania Academy. Tila nakatira si Ed sa isang lugar kung saan kailangan niyang magsimulang tumakbo mula madaling araw upang makarating sa paaralan sa oras. Tumakbo siya sa abot ng kanyang makakaya, hanggang sa dumating siya. Bumalik siya sa Sylvania Academy, nang magsisimula na ang seremonya ng pagbubukas ng Academy. Nakitang maayos na nakaupo ang mga estudyante habang nakikinig sa talumpati mula sa paaralan at kumakain ng mga pinagkainan. Siguradong nandoon si Ed, naririnig niya ang mga bulong na nagsasalita ng masama tungkol sa kanya. Ngunit siya ay nagpasya na huwag pansinin ito, at nagsimulang tamasahin ang kanyang pagkain. Siya mismo ay tila nakatapos ng maraming ulam sa pamamagitan ng pagtingin sa maraming plato na nakatambak sa kanyang mesa. Ang layunin niya ngayon ay graduation, pinag-uusapan pa rin ito ngayon ng mga estudyante, pero may iba sa kanila na napansin ang kakaiba sa kanya. Patuloy pa rin sa pagkain si Ed habang nakikinig sa usapan ng mga tao sa paligid niya. Wala naman siyang ambisyon, gusto lang niyang makapagtapos. May ilang babaeng estudyante na nag-uusap tungkol sa dessert na niluto ng sikat na chef at nagpasyang subukan ito, at isa sa mga babaeng estudyante ang nakaramdam ng kakaiba kay Ed, sa ilang kadahilanan, ay parang ibang tao ang pakiramdam niya. Samantala, ang ating bida ay naririto lamang na nagnanais na walang kakaibang mangyari.